الحمد لله ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلواته ربه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Una dito mga kapwa ko alipin ng Allah ay ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ng walang hanggang pasasalamat. Sapagkat muli pa tayong pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magising pagdaraan ng ating pagtulog kagabi. Anong sinabi ng Allah? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sinabi ng Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang kumukuha sa lahat ng kaluluwa ng mga taong namamatay. Wallati lam tamut fi manamiha. Pati na rin ang mga tao na natutulog na hindi pa dumarating sa kanila ang kamatayan ay kinukuha rin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kaluluwa. At ito ang kaluluwa natin na ibinalik sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kaninang umaga, na kung saan dapat nating pasalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi dahil doon sa pagbabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kaluluwa kagabi, malamang nandun na tayo sa napakadilim at napakasikip na mga libingan natin sa mga oras at araw na ito. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dahil pinabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong muli niyang ibinalik ang mga kaluluwa na kung saan ang dami nating nakuhang biyaya mula nang tayo ay magising, mula nang tayo ay maligo, mula nang tayo ay magpabango tayong mga kalalakihan except sa mga kababaihan, mula nang tayo ay lumabas sa ating bahay, mula nang tayo ay maglakad papunta sa masjid, mula nang makarating tayo sa masjid, nang magsunna tayo, nang makaupo tayo, nang makinig tayo ng mga lecture sa mga oras at araw na ito, gaano kalaki ang gantimpalang nakuha mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaya ugaliin natin oras-oras ang pagsasabi ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dahil sa lahat ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkakaloob niya sa atin. Pangalawa, huwag din natin kakaligtaan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ صَلَاةً فِي. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad, kapag dumating ang araw ng Jumu'ah, paramihin ninyo ang pagsasabi ng Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mga kapwa ko alipin ng Allah, ang nais kong ibahagi o ipaalala una sa aking sarili sa mga oras at araw na ito bago sa inyo, ay isa sa pinakamatindi na sakit ng ating mga puso. Ito ay napapabilang sa amradul qulub, mga sakit ng puso, na kung saan ang sakit ng puso, ayon sa ating mga ulama, ay siyam. Ngunit magfo-focus lang tayo sa isa, dahil ito ang kapanahunan na kung saan related ang topic na ito. Ngunit bago ko simulan ito, mga kapwa ko alipin ng Allah, uumpisahan ko ito sa isang uri ng katanungan. Merong dalawang lalaki na kung saan ang isa sa dalawang lalaki na ito, sa tuwing umuuwi siya sa kanilang tahanan ay laging lasing at binubugbog ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, at pati yung mga kapitbahay niya, minumura niya. Laging lasing, umuwi ng bahay, laging lasing, tapos sinasaktan niya lahat ng nandun sa bahay nila. At yung pangalawang lalaki naman, napakabuti na sa kanyang pamilya, sa kanyang kapitbahay, ngunit sumasamba sa rebulto. Alin sa dalawang ito ang malapit sa kapatawaran ng Allah? O di kaya alin sa dalawang ito ang karumal-dumal sa paningin natin bilang mga tao? Yung lalaki na kada umuwi laging lasing at binubugbog ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay? O di kaya yung tao na napakabait sa lahat ng nakapaligid sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang jamaa, ngunit sumasamba sa rebulto? Sino ang mas masama sa kanilang dalawa? Marahil, bilang mga tao, ganito ang reaksyon natin. Pag narinig mo na yan ay sumasamba sa rebulto, sumasamba pala yan sa rebulto, subhanallah, wal'iyadu billah. Pero kapag narinig natin yung lalaki, binubugbog ng tatay, nanay, anak niya, asawa niya, subhanallah, napakasama ng lalaki na yan. Dapat sa kanya bugbugin din, ipakulong. Pero kapag ang narinig natin, nagtatambal sa Allah, nagsishare pala yung mga tao na yan, nagtatambal pala yan sa Allah subhanahu wa ta'ala, parang normal lang sa atin. Parang normal lang sa atin na marinig na nagtatambal sa Allah yung mga tao na yan. Ngayon, ang kasagutan, ang lalaki na nambubugbog tuwing umuwi sa kanilang bahay, laging lasing, binubugbog ang kanyang pamilya, minumura ang kanyang kapitbahay, ang lahat ng tao, mas malapit yan sa kapatawaran ng Allah kaysa sa tao na napakabait sa lahat ng tao, ngunit sumasama sa rebulto. Mas malapit sa kapatawaran ng Allah yung tao na nambubugbog, lasing, mamapatay tao, o di kaya nagzizina, mas malapit yan sa kapatawaran ng Allah kaysa sa taong sumasamba sa rebulto samantalang napakabait niya, mapagbigay, mabait, lahat ng katangiang mabuti nasa kanya, ngunit napakalayo niyan sa habag ng Allah, sa kapatawaran ng Allah. Bakit? Anong dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nisa verse 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatawad niya lahat ng kasalanan maliban sa taong nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsishir, gumagamit ng agimat, anting-anting, gumagamit ng Quran na agimat, ultimo ang Quran. Kapag ginawa mo yung agimat,
kinasusuklaman ka ng Allah, hindi ka papatawarin ng Allah. Bakit? Kapag ginawa mong agimat yung Quran, diyan mo iaasa yung kaligtasan mo, yan yung poprotekta sa'yo na kapag share ka. Dahil yan ay salita ng Allah. Bakit hindi ka doon magbigay ng tiwala sa nagsalita diyan? Doon mo ibigay ang tiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, bakit ganito? Bakit napaka-normal lang sa atin na kapag nakakarinig tayo ng mga taong nagtatambal, parang napaka-normal lang. Hindi man lamang tayo maapektuhan. Hindi sumasama yung loob natin. Samantala, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ طُولًا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Sabi ng Allah, anong nangyari sa kabundukan? Anong nangyari sa kalangitan? Anong nangyari sa kalupaan nung sabihin ng mga hindi mananampalataya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay merong anak? Ginawa nilang anak si Jesus. Anong nangyari sa kalangitan? Halos magkalansag-lansag, magkandalaglagan, magkabiyak-biyak ang kalangitan. At yung mga kabundukan, halos gumuho, masira ng napakatinding pagkasira. At yung kalupaan, magkabitak-bitak sa tindi ng pagkarinig nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak. Ngunit bakit parang normal lang sa atin na makarinig ng Happy New Year, Merry Christmas? Bakit parang normal lang sa atin na makakita ng kapwa nating Muslim na nagtitinda ng paputok, nagtitinda ng mga Christmas tree, Christmas lights? Samantalang ang kalangitan, ang kalupaan, nanginig, muntik na silang mawasak. Tapos ikaw sumusuporta ka sa ganyang gawain, subhanallah. Gaano ka kasamang tao? Paano mo naatim? Subhanallah, huwag nawa tayong ipabilang ng Allah sa mga tao na kapag sumasapit ang December, sinasamantala nila yung kalakasan ng pagbebenta ng mga paputok, mga Christmas lights, mga Santa Claus, o di kaya kahit na ano pa man dyan na sinusuporta. Huwag kayong makianib sa mga ganyang gawain. Huwag kayong magbenta ng mga ganyang binibenta sapagkat yan ay pagsuporta sa shirk. Ang mga kalangitan ng kalupaan, subhanallah, nanginig sa sobrang takot nila. Pero ikaw, normal lang sa'yo na Merry Christmas. Minsan meron pa sa atin nagbabati Merry Christmas. O di kaya minsan, normal lang sa'yo na makisali sa Christmas party. Subhanallah. Bakit? Anong dahilan yan, Ustad? Bakit hindi makaramdam ng pagkasuklam yung puso kapag nakakarinig ako ng Happy New Year, Merry Christmas? Dito sa lugar natin, especially sa Maynila, normal na makarinig tayo, na batiin tayo ng mga kufar, Happy New Year, Merry Christmas. Normal yan. Pero ang hindi normal is yung kapag binati ka, wala kang mararamdaman na sama ng loob. Yan ang hindi normal. Sapagkat kapag normal lang sa'yo naririnig mo, it means wala kang pakialam sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kung gaano mo katindi kamahal ang Allah, ganoon ka rin katindi masusuklang kapag nakarinig ka ng patungkol sa shirk. So nangangahulugan na kapag hindi ka nasasaktan, walang epekto sa puso mo yung mga naririnig mo Happy New Year, Merry Christmas. Hindi ka naninibugho, hindi ka nasasaktan, may sakit ang puso mo. Kulang, hindi sapat yung pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim, na kapag sobrang mahal mo ang Allah, kung gaano mo kamahal ang Allah, ganun ka rin masasaktan kapag nakarinig ka ng patungkol sa shirk. Alam niyo ba mga kapwa ko, kaalipin ng Allah kung gaano katindi ang shirk? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dugtong nung sinabi natin kanina na ayat,
Sabi ng Allah, "Wa may yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima." Sino ang nagtambal sa Allah ay katunayan na siya ay nakagawa ng napakalaking pagkakasala. Napakalaking kasalanan na kung saan nagtambal ka sa Allah o di kaya sinuportahan mo yung patungkol sa shirk. Nagbenta ka ng mga Christmas tree, Christmas lights, Christmas gift, wrapper, pangregalo. Subhanallah. Napakalaking kasalanan yan. Pangalawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sino man ang nagtambal sa Allah ay katunayan na siya ay napalayo sa katotohanan. At alam natin yung mga napalayo sa katotohanan, napakalapit sa impyerno at napakalayo sa paraiso. Pangatlo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi fi makanin sahiq." Sabi ng Allah, yung mga taong nagtatambal sa Allah ay kahalintulad ng isang taong bumagsak sa langit at habang nasa himpapawid siya ay pinag-aagawan siya ng mga mababangis na ibon. O di kaya, habang nasa himpapawid siya ay tinangay siya ng hangin sa lugar na kung saan wala nang nakakakilala sa kanya. Nangangahulugan na ang taong nagtatambal sa Allah, sumusuporta sa shirk, dakataga ni nataw. Dapat kayo diyan. So tao, adi manakuto na dapat kayo diyan. Dakataga ni nitaw ba namba? Namba, betsakuto ba namba? Na dakataga ni. Subhanallah. Kaya iwasan natin mga kapwa po alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na sumusuporta. Lalong-lalo na dito sa December. Sumusuporta sa Christmas o di kaya sa New Year dahil yan ay isang uri ng shirk. Dahil alam natin na ang dinadakila dyan ay si Jesus. At iba pa yung sa New Year. Iba pa yung Diyos na dinadakila dyan maliban kay Jesus. Kaya iwasan natin mga kapwa ko alipin ng Allah na mapabilang sa mga taong ito. Ang ating mga ulama ay hinati ang shirk sa dalawa. Shirkul akbar at shirkul asghar. Ang shirkul akbar, sabi ng ating mga ulama, ang mga parte nito ay yung pagkatay. Ang ibang example ng shirkul akbar, malaking pagtatambal sa Allah, yung magkatay ka ng hayop na ang binanggit mo ay sa ngalan ni Jesus. Yan ay shirkul akbar. Kaya hindi pwedeng biru-biruin yung pagkatay. Dahil merong mga Muslim na sa sobrang pagbibiro, pag nagkatay sa ngalan ni Jesus, Bismillah, Subhanallah, paano mo nagagawa yan? Yan ay isang shirkul akbar, napakalaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng shirkul akbar ay yung pagyuko. Kaya yung pagmamano sa atin, ipagbawal po natin yan sa mga anak natin. Yung pagmamano dahil ang uri ng pagyuko ay para lamang sa Allah. Kapag nakaugalian mong magmano sa magulang mo, sa nanay mo, sa mga kapitbahay, o sa pamilya ninyo, palitan mo. Ustad, kung ipapatigil ko sa kanila yung pagmamano, anong ipapalit ko? Ang pinakamainam ayon sa ating mga ulama ay yung paghalik sa kamay. Hindi yung pagmamano. Dahil isang uri ng sujud, maliit na sujud yung pagmamano. Dahil ang pagmamano, dinadampi mo yung noo mo sa kamay ng taong pagmamanuhan mo. Na kung saan ang noo mo lang, ang pagyuko mo lang ay para lamang sa Allah. Hindi para sa kung sinong tao. Kahit pa sa magulang mo, bawal yan. Ang pinakamainam kung marespeto ka, magalang ka, mahal mo yung mga pamilya mo, halikan mo yung kamay nila. Yun ang tunay na paggalang, yun ang tunay na respeto, yun ang tunay na pagmamahal. Hindi yung pagmamano. Kabilang pa sa mga shirkul akbar ay yung lantad na pagsamba sa mga ribulto. At yung shirkul asghar naman ay yung sinasabi ng mahal na propeta Muhammad, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar." Ano yung shirkul asghar? Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, sabi ng mga sahaba, sabi ng mahal na propeta Muhammad, ash-shirkul asghar huwa ar-riya, ang pagpapakitang tao.
Yung mga tao na kapag pumupunta sila sa masjid, pakitang tao lang. Yung mga tao na kapag sila ay nagsasala, tinatamad. Lalong-lalo na sa Jumu'ah, may makikita kang mga tao na pumapasok sa masjid na tutulog. Subhanallah. Yang mga tao na yan, gumagawa ng syirkul asghar. Pagpapakitang tao, arriya, pasok yan. Kapag sila ay nagsasala, ito na nga lang yung time na makikinig sila ng khutbah, pangaral ng Islam, natutulog pa sila. Subhanallah. Ito na nga lang yung oras na makakarinig ka ng hadith, ng ayat, matutulog ka pa sa masjid. Allahu Akbar. Pwede ka namang matulog sa bahay. Bakit dito ka pa matutulog? Subhanallah. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ganyan. At kabilang sa mga syirkul asghar ay yung sabihin mo na, halimbawa, mangungutang ka. Brother, pwede makautang sa'yo. Dahil wala na akong malapitan liban sa'yo. Shirk yan. Hindi mo lang alam, shirk yan. Yung ganyang uri ng salita, shirk. Yung lalapit ka sa isang tao, sabi mo, wala na akong ibang malalapitan liban sa'yo. Ang pinakamagandang sabihin mo, wala na akong malapitan pagkatapos ng Allah bukod sa'yo. Pagkatapos kong dumulog sa Allah, wala na akong malapitan liban sa'yo. Hindi dapat mawala sa isang tao ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit sa kanyang mga salita. Delikado yan dahil syirkul asghar yung ganyang salita. Kaya naman mga kapwa kuwalipin ng Allah, iwasan natin yan. Upang sa ganun, hindi tayo mapabilang sa mga taong hindi pa patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bilang panghuli mga kapwa kuwalipin ng Allah, paalala sa bawat isa sa atin na tayong mga kamusliman ay hindi marapat na dumalo sa mga fireworks na gaganapin sa pagsalubong sa bagong taon. Si Sheikh Uthaymin tinanong patungkol dyan, pwede ba kaming dumalo bilang pagsasaya ng aming pamilya? Kapag New Year, kapag nagpa-fireworks sa MOA, sa Luneta, sa Star City, pwede ba kaming pumunta dyan? Ang tugon ng ating Sheikh ay hindi pwedeng pumunta ang isang Muslim sa mga ganyang uri ng gawain. Dahil once na namatay ka sa oras na yan, na nandoon ka, o di kaya merong mga nangyaring disgrasya at na-disgrasya ka doon, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino ang dinatna ng kamatayan doon sa pagsalubong sa New Year, nanonood ng fireworks, siya ay kasama ng mga kuffar. Siya ay isang kafir. Subhanallah. At lagi nating tandaan na ang Allah, tayo ay i-judge ng Allah kung ano yung pinakalas na nagawa natin. Kahit makasalanan ka, pero nung mamatay ka, nasambit mo ang la ilaha illallah, nasisigurado sa'yo ang paraiso. Man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kapag isa kang makasalanan, pero naalala mo ang Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pag namatay ka doon, sigurado sa'yo ang paraiso, sabi ng mahal na propeta Muhammad. Ang delikado, nagsasala ka ng 5 beses, nagsisiyam, fasting, nagsaka, naghajj, pero inabutan ka ng kamatay, nanonood ka ng fireworks. Delikado ka dyan. Dahil mapapabilang ka sa mga kuffar. Delikado ka dyan. Ito yung kamalian ng, ito malapit na naman ang buwan ng Ramadan. Dito ko natatapusin mga kapwa kuwalipin ng Allah. Malapit na naman ang buwan ng Ramadan, pero kahit tanungin nyo, yung mga anak natin, o di kaya mangilan-ilan sa atin hindi excited. Magutom ako naman. Mahawa ako naman. Di ukawan ako pemanggaan man na tarawih, an man na tahajud, at man na witir. Merong mga taong ganito. Subhanallah. Ano ang dahilan nito? Dahil yung kasalanan, tabya-tabya kasalanan ng magulang. Bakit?
Kasi ang naalala ng anak mo kapag sumasapit ang buwan ng Ramadan, yung pagkauhaw lang at yung pagkagutom. Hindi mo ipinaalala sa anak mo yung kagandahan ng fasting. Kapag dumating yung Eid, pagkatapos ng Eidul Fitr, Eidul Adha, pumapasok ka kaagad sa trabaho. Umaalis ka, natutulog ka. Hindi mo ipinapasyal yung anak mo. Anong nangyari? Inaakala ng mga anak natin, yung mapaman sa Ramadan na gut naman ako puman. Pero kapag ginawa mo, sa tuwing Eid, nilalabas mo yung pamilya mo, naliligo kayo sa dagat, excited na excited yung pamilya mo. Yung asawa mo, yung anak mo, mata na, pag umapman sa Ramadan, nakatype man siya, biya di mamalibre. Excited na excited yung anak mo, yung asawa mo. Kasi ganun yung ginagawa mo sa kanila. Ini-enjoy mo sila pagkatapos ng Ramadan. Pero kapag hindi mo sila ini-enjoy, ang nakatatak lang sa puso't isipan nila, gutom at uhaw. Pagod. Kaya sikapin natin mga kapwa quality ng Allah, na sa tuwing sasapit ang Eidul Fitr, Eidul Adha, ipasyal natin ang ating asawa, ang ating mga anak. Kung hindi natin kayang maligo sa dagat, ipasyal natin sila sa mga mall. Yun lang, pinakasimple lang, para naman maalala nila, ay sa tuwing Eid, pumupunta pala kami ni Abi sa ganitong lugar, napakagandang lugar. Hindi sa ganito, December, o di kaya sa January, namamasyal, subhanallah, kabaliktaran. Subhanallah. Kaya mga kapwa quality ng Allah, hindi masama ang taong nagkamali. Kung meron mang nakasali sa Christmas party, o meron mang nagtitinda ng Christmas tree, Christmas light, lahat ng mga gift wrapper, hindi masama ang taong yan. Ngunit ang pinakamabuting nagkamali ay siyang itinutuwid niya ang kanyang pagkakamali pagkatapos niyang malaman na mali pala ito. Sabi ng Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yung mga tao na nakagawa ng mga fahisha, karumal-dumal na gawain, mga kahalayan, pagzizina, pagpatay, at pagshirk, nadaya nila ang kanilang mga sarili. Kapag naalala nila ang Allah, papatawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapwa quality ng Allah, kung meron mang nakagawa sa atin ng sinasabi natin sa khutbah na ito, fastaghfirullah. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at ipangako natin na hindi na natin uulitin na magbenta, makisama sa Christmas party, maki-New Year sa mga kuffar na ito. Upang sa ganun, patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله واعلموا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد امين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله يا غفار ولوالدينا ولوالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولاخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والmuslimat al-ahya'i minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah, patawarin mo kami sa lahat ng nagawa naming pagkakasala ya Allah, at ganun din ya Allah, patawarin mo kami ya Allah sa pagkukulang namin sa pagsagawa ng mga sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. At ya Allah, ang mga magulang namin na nasa ilalim na ng kanilang mga libingan ya Allah, tunay na sila ang nangangailangan ng aming mga panalangin sa mga oras at araw na ito, kaya iparating mo sa kanila ang mga dua namin sa mga oras na ito ya Allah, na ya Allah, nawa ay pagliwanagin mo ang kanilang mga kubur sapagkat napakadilim ng kanilang mga libingan ya Allah. At ya Allah, paglawakin mo ang kanilang mga libingan ya Allah sapagkat tunay na napakasigip ang kanilang mga libingan ya Allah. At ya Allah, sa tuwing tatanungin sila ni Munkar at Nakir sa ilalim ng kanilang mga libingan ya Allah, ay ituwid mo ang kanilang mga dila sa pagsagot nila sa mga katanungan ni Munkar at Nakir ya Allah. At ganun din ya Allah, na kaming dito sa mundo ya Allah, dalangin din namin sa ya Allah, na kapag kami ay datnan ni Malakul Maut at bubunutin na ni Malakul Maut ang aming mga kaluluwa, ipasambit mo man lamang sa mga dila namin ang la ilaha illallah. Ipasambit mo man lamang sa mga dila namin ya Allah, bago bunutin ni Malakul Maut ang kaluluwa namin, ang salitang la ilaha illallah. Ipasambit mo man lamang sa mga dila namin ya Allah,
bago bunutin ni Malakul Maut ng mga kaluluwa namin ang salitang La ilaha illallah. At ya Allah, kung kami ay napabilang sa mga taong sumusuporta sa shirk, patawarin mo kami ya Allah. Patawarin mo ang mga kapatiran namin ya Allah. At ganoon din ang mga anak namin ya Allah. Punuin mo ang mga puso ng anak namin ang pagmamahal nila sa Quran. Punuin mo ang mga puso ng anak namin ang pagmamahal nila sa Sunnah. Punuin mo ang mga puso ng anak namin ang pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At punuin mo ang mga puso ng anak namin ang pagmamahal nila sa iyo ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Walhamdulillahi rabbil alamin.